really one needed, and it will be a necessary consequence of our adherence to international law. Kasi yung UNCLOS, kahit saan natin pagbali-baliktarin, Article 123 of UNCLOS encourages states to cooperate in the conservation and management of living resources in the high seas, and Article 94 of UNCLOS states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace, security, and good order in the oceans. Maintenance, Article 94 of UNCLOS states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace, security, and good order in the oceans. Yung ginawa kahapon, that's part of it. Yung pagsasama-sama, pagsasanib-sanib ng dalawang destroyer, isa buhat sa Australia, isa buhat sa Japan, dalawang barko ng Pilipinas at yung USS Mobile, ito na yun. Ito na yun. And I think this will be a regular occurrence. It is not just a one standalone military patrol exercise. Sir, when you say regular, it's going to be parang a regular thing also with or without an exercise. Na may mangyayari magpapatrol sa Kalagatan? Ganun ba yun? Ibig sabihin ng regular, magiging hindi ito minsanan lang. Magkakaroon pa ng mga pagpapatrol kasama ang Australia and Japan. And of course, yung US lagi naman nandyan. It is a consequence perhaps, pero mas malaki yung positive eh. Mas malaki yung positive one. It will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Ang India nga, kumakatok na, di ba? Ang India, before the Holy Week, was here. Yung external affairs minister nila, and there was one Coast Guard boat of India. Nandito na yon. So, I think it will signify a commitment to mutual defense and security cooperation among allies. So, mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. Number 2, it will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability because of the joint patrol will contribute to regional security and cooperation. Mas kailangan natin to as ASEAN tries to promote a greater ASEAN region as well, Asia Pacific, Indo-China region. So, mas makakatulong sa atin to. And then yung sinabi ko kahapon, na baka later on ma-realize ng China na mas mabuti sa kanilang interes na hayaan ito kasi para na rin sa kanilang interes ito. Sir, pero on one hand, nagsagawa rin ng sarili ng inyong maritime exercise. Nakabuntot sila doon, 8 nautical miles behind. So what does it tell us? Kung meron kanya, meron din ako dito. It tells us that hindi sila pumapalag sila kasi gusto nilang ipakita sa kanilang mga kababayan na hindi naman sila natakot din. Subalit ganun talaga yan. Let me tell you something. Noong araw nagkaroon ng dispute ang China and Russia. 1991 yan, 1991. Russia and China border dispute yan. Nagkaroon ng skirmishes, tuloy din ang patrol ng Russia sa boundary nila, tuloy din ang patrol ng China. Natapos sila 2004 with the signing of the Sino-Soviet Border Agreement. Treaty on Good Neighborliness and Friendship, 2004. At merong isang malapit-lapit sa atin na ganyan din. Nagkaroon din ng maritime dispute ang Indonesia and Malaysia sa Celebes Sea. Ito yung Ambalat area. Yung pinag-aagawan nila, gas and oil. Napakahabang panahon na nagtatalo sila. But then again, in 2009,
they were able to resolve the dispute. Nagpirmahan din sila ng isang kasunduan. Meron ding dispute ang China and Vietnam. Ang haba rin. 1979, nagbarilan pa sila. So nagtapos sila ng 1999. After 20 years, they signed a land border treaty, China and Vietnam. So kita niya yung haba, 2 decades. So ang nakikita ko dito, kahit ginagawa natin ito, yung Joint Maritime Patrol, Maritime MCA ang tawag ngayon, Maritime Cooperative Agreement, dapat tuloy din yung diplomatic engagement natin. Dapat makipag-usap din tayo sa kanila. Subalit, dapat palakasin natin yung alliances natin at yung binanggit ko 2 weeks ago, even with non-defense treaty allies, Norway, the Netherlands, sama na natin ang Chile. Ngayon nyo lang marinig yung Chile, sama natin ang Chile. Kasi ang Chile, malaki rin ang coastal area niyan. So para sa mga marine and scientific research. So I think one former justice of the Supreme Court also espoused that idea na mag-concentrate din sa marine research. But palakasin natin ang ating maritime capability. Huwag natin kalimutan. Pero for now, di ba, ayaw din naman makapag-usap ng China sa atin, not unless it's Bilateral. bilateral. So paano yung magiging approach if that is the temper of China? Alam mo siguro, darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon, pero ganun din yung nangyari dito sa mga nabanggit kong mga incidents, yung Sino-Russia, Sino-Vietnam, at maging yung Malaysia and Indonesia. May katagalan nga lang. So, I'm positive na may magandang resolution to. Kaya lang, sa ngayon, hindi dapat tayo tumiklop at dapat palakasin natin ang ating not just military alliances but even our own internal defense capability. At ginagawa naman po natin yan. Sir, sa gitna po ng mga ginagawa ng mga military exercises, kasi yung mga mangingisda, sila yung hinaharas. And ano po kaya yung pwedeng gawin ng government for them ngayon? Kasi while we are having the military exercises, wala namang dagdag na bantay sa mga mangingisda. So you're referring to the April 4 incident, yung ba siguro? So siguro patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw sa ating karagatan, at yung mga iba pang dapat natin gawin. Alam mo yun, Mab, sinama kita doon sa di ba dati, kaya nga nagtampo yung iba rito na sinama kita doon sa, marami pa tayong dapat ganun gawin. Sir, ngayon po sabi lang ng China na yun daw pong nilagay ng mga payaw sa Recto Bank, harmful to the environment daw yun. So parang sinisira parang ng Pilipinas yung coral reefs and yung mga resources sa West Philippines. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Sabina Shoal, for example, Sandy Cay. Sila, di ba, nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay, discoloration na. Di ba, pinakita ko sa inyo yung litrato ng mga nakaraang panahon. They're lying. Pero, yun, balikan ko na ng konti sa kabila ng military exercises, seems like in China, tuloy-tuloy yung pagpapakita ng presence. Parang last week, meron na rin tayo na Rosal Reef, and as a website from the United Nations, salamat. So, paano yun? Hindi po ba paano ba natin siya dapat basahin? Hindi nag-worsen ang conflict or talagang it's getting worse? Sa akin, ang na-highlight kasi ngayon yung pagpapakita ng Pilipinas na hindi tayo titiklop. We are not ready to succumb to
the pressure coming from the People's Republic of China. So, hindi ito na-highlight ng mga nakaraang panahon eh. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating kaunting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So, I don't think that it has been aggravated. Siguro, ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Pero, ganun pa rin eh. Kaya, sa akin, stay the course. Sir, sundot lang. Pero, have we seen the worst case scenario or we are about to see or expect the worst scenario from China? Yung mga nabanggit kong incidents kanina, umabot sila ng worst case scenario eh. Yung border skirmishes ng China with Russia, yung Vietnam, China, nagkaroon ng putukan doon eh. So siguro kung magkakaroon ng worst case scenario, baka malapit-lapit na sa armed violence more than water cannoning, wag naman mangyari because that would invoke the Mutual Defense Treaty. So maingat din ang China.